Pangatlo at pang-apat na school of thoughts or teorya sa pag-aaral ng kriminolohiya. Magandang buhay! Ako si Binibining Divine Grace, isang registered criminologist dito sa Pilipinas at pag-usapan natin School of Thoughts number 3 and School of Thoughts number 4. To understand the School of Thoughts number 1 and 2, please refer to my first video. Nauna na ang Demonological Theory, Classical School of Thoughts or Classical Theory. Ang pangatlo naman ay ang Neo-Classical Theory. From the word Neo-Classical, ibig sabihin nito ay New Classical School of Thoughts. May mga bagay na hindi inaagrihan ang pioneer o founder ng Neo-Classical doon sa naunang Classical School of Thought. Dahil tandaan natin, sa Classical School of Thoughts, bata man o matanda, may problema man sa isip wala ang nag-commit ng crime, siya ay masasakdal. Dahil nakabase o nakasentro ang Classical School of Thought sa crime. Ngunit sa Neo-Classical, nakabase ang Neo-Classical sa circumstances. Sa Neo-Classical Theory or Neo-Classical School of Thoughts, exempted ang bata at may problema sa isip o lunatics, punishment na maaari niyang ma-receive. Dahil sa pagkabuo ng Neo-Classical School of Thoughts or Neo-Classical Theory, dito natin binase o ito ang pundasyon ng ating circumstances na nakalagay sa ating batas. Ito ay ang justifying circumstances, exempting circumstances, mitigating circumstances, aggravating circumstances, and alternative circumstances. Itong JEMAA or JEMAA ay kasaad sa ating criminal law. Mga circumstances na maaaring magpababa ng penalty o magpataas ng penalty or not at all. Ibig sabihin, justifiable yung ginawa niya kaya wala siyang punishment. Ulitin ko, sa Neo-Classical, ang lunatics o wala sa tamang pag-iisip at bata ay exempted sa punishment noong unang panahon. At ito ang naging pundasyon ng ating batas ngayon. Kaya't malaki ang pagpapasalamat natin sa mga founder or pioneer noong unang panahon ng mga teoryang ito dahil mayroong improvement from Demonological Theory, Classical Theory, Neo-Classical at sa susunod na pag-aaral natin, ang Positivist School of Thoughts. Ito naman, medyo mahaba ang pag-aaral na ito pero papadaliin lang natin at papaikliin. Sa Classical, nakadepende sila sa crime, nakabase sila sa crime. Sa Neo-Classical, sa circumstances. Positivist School of Thoughts naman, nakabase sa criminal. Sa pang-apat na teorya na to, titignan muna ang isang tao na nag-commit ng crime kung ano ba ang problema sa kanya. Dahil maraming factors ang maaaring nagko-contribute bakit nga ba nagko-commit ang isang tao ng krimen. Teoryang ito, meron tayong sociological, psychological, and biological. Hindi marami pang factors pero itong three determinism na ito, which is the biological, psychological, and sociological, are the three major contributors why an individual commits a crime. Let's go to first one, the psychological determinism. Sabihin, nakabase sa behavior ng isang tao, bakit siya nagko-commit ng crime? Maaaring ang isang tao ay neurotic or psychotic. Pangalawa naman is biological determinism. Dito nakapokus ang genetics, hereditaries, and etc. Nakapokus siya sa katawan ng tao, sa pangangatawan ng tao. Maaaring ang isang tao nagko-commit ng crime dahil naniniwala sila noon na ang pagiging kriminal ay namamana or naipapasa sa mga susunod na salinlahi. Pangatlo naman is the sociological determinism. From the word sociological, social, nakabase sa paligid niya, maaaring internally yung pag-commit niya ng crime. Maaaring pinupush siya ng kanyang environment o siya mismo internally na mag-commit siya ng crime. Sobrang daming theory under these three determinism and hindi na natin siya i-discuss sa sobrang dami at sobrang haba. Kung interested ka, maaari kang mag-aral ng criminology degree in college. Tingin ko yung tatlong determinism na ito, psychological, sociological, and biological determinism, are the basis para mabigyan ng punishment ang isang tao. Dahil sa positivist school, na-create ang rehabilitation and reformation ng isang kriminal. Sabihin, sa positivist school of thoughts kasi, ina-identify nila ang isang tao as sick o may sakit. Example, ako, nakakumit ako ng crime, pero may problem pala ako talaga sa aking behavior. Sabihin, instead na dalhin ako sa loob ng selda at mabulok doon, kailangan nila akong gamutin through rehabilitation and reformation. Sana po ay malinaw ang apat na school of thoughts na ito. And kung ikaw ay isang criminology student, isang registered criminologist, and aspiring registered criminologist in the near future, maaari ka pong mag-comment dito para mas mapalalim pa ang ating mga talakayan. See you on the next one. God bless.